Magandang hapon mga ka-agri. Bali pang-apat na araw na nitong isang pinunla natin. Ngayon sa pang-apat na araw mga ka-agri, kailangan na natin siyang i-check. Ayan. Ito yung pinunla natin noong nakaraan mga ka-agri na 44 na tray. Ayan. Pang-apat na araw niya na ngayon. So tatandaan nyo lagi pag apat na araw na, i-check nyo siya para hindi kayo hindi masyadong humaba yung leeg ng punla ninyo. Paalala ko nga lang pala mga ka-agri na pag i-check nyo siya, sa hapon kayo mag-check para pag inilabas nyo sa hapon. Ito mga ka-agri, kung mapapansin nyo, basa siya. Kahit hindi natin siya diniligan, basa siya. Gawa nga ng moist ng pan natin, ng natawag dito, yung organic natin. Medyo may mataas ang humidity niya. Kaya ayan, nag-moist siya mga ka-agri. Medyo basa siya. Kaya okay lang kahit hindi na natin siya didiligan. Dahil kusa siyang magbabasa mga ka-agri kapag kakinulob natin ng plastic. Ngayon, ganito natin siya i-check mga ka-agri. Tingnan ko lang kung nakikita nyo. Ilalapit natin mga ka-agri itong camera para mas malinaw sa inyo. Ayan. Kukuha kayo ng stick mga ka-agri, yung hindi masyadong malapad. Yan, ganyan lang siya. Para pag sinundot nyo, hindi nyo masusundot yung buto. Saan bang banda yung nakikita mga ka-agri? Ayan. Dito. Ito mga ka-agri, walang daya. Bali walang cut to mga ka-agri. Hindi ko na ikakat yung video para makita nyo. Ayan mga ka-agri, oh. Meron na siyang ganyan. Sana kitang-kita nyo mga ka-agri. Meron na siyang, may puti na siya. Hindi masyadong klaro mga ka-agri. So ipapakita ko mabuti para makita nyo. Ni, nalaglag. So pupulutin natin mga ka-agri. Ito siya mga ka-agri, oh. So, mahirap iklaro talaga dito sa cellphone ko. So ayan yun mga ka-agri, oh. Ayan, kitang-kita nyo naman na siguro. Meron na siya ngayong ganyan na tubo. Ayan. Napakaganda ng tubo niya mga ka-agri. Isa pa lang yung hinalungkat ko. Ito pa lang. Ito itong buwan na to. Pero may nakita na kaagad tayo na tubo. Ayan o. Meron na siyang maganda yung tubo niya o. May nakalabas na siyang ugat.
Yan mga ka-agri, pagka nakita nyo ganyan, panglabas na siya. Pwede na siyang ilabas dun sa nursery kasi bukas yan. Nakalabas na yan dito. Nakalabas na yan dito sa... Teka lang mga ka-agri para maklaro. Yan. Nakalabas na siya rito sa may... Dito. Tapos pagka ilang araw lang, mahaba yung leeg niya. So pangit na punla yun. Kailangan na maiksi lang. So itinuturo ko sa inyo mga agri to para makatipid-tipid din kayo sa punla ninyo. Para hindi kayo masyadong magastusan kasi mahal nga yung itong ganitong seedlings. So, dahil doon mga ka-agri, balik muna natin tong isa na to. Yan, okay lang naman, mabubuhay yan mga ka-agri. Huhukay pa tayo ng, kailangan pa nating humukay ng dalawa sa ibang layer para sigurado natin na tumubo talaga siya. So alisin muna natin to mga ka-agri. Medyo kukuha tayo sa gitna para makita natin kung tumubo talaga siya, kung maganda talaga yung tubo niya. Ayan. So ganun pa rin mga ka-agri. Kukuha pa rin tayo ng stick na maliit lang. Tapos nakikita ba mga ka-agri? So ito tong lugar na to. Tignan nyo mga ka-agri, ala ulit cut to. Ayan mga ka-agri. Wala pa siyang masyadong tubo pero kuwan na siya, magana. Kumbaga lalabas na rin siya. Ayun medyo may maliit na siyang lumalabas. Kaya paklaro ko lang mga ka-agri. So mahirap mga ka-agri. Walang focus. Basta mga ka-agri, hindi ko mai-focus kasi. So i-describe ko na lang kung hindi masyadong makita. Ito mga ka-agri, meron na siyang maliit na usbong na sobrang liit lang, halos palabas pa lang. Kung makikita nyo, ayan o. Tapos magana siya. So indikasyon, natutubo na rin siya. Dito sa layer na to mga ka-agri. Babalik lang ulit natin tapos titingin ulit tayo para masigurado natin na tumubo na nga talaga dito sa layer na to. Dapat yung klaro mga ka-agri, yung sigurado tayo na tumutubo na siya. Dito mga ka-agri sa may lugar na to. Kita ba dito? Yan, ito. Ito mga ka-agri, ganun din. Magana siya tapos may maliit pa lang siyang tubo. Ayan. Pero pwede na siyang ilabas mga ka-agri. Kukuha pa tayo ng isa. Ito naman mga ka-agri ay may nakalabas na. Ayan o. Yan. Ayan mga ka-agri, meron na siyang nakalabas. Mayroon na siyang usli. Ba't ang puti? Ang camera ko. Ayan mga ka-agri. Ayan o. Mayroon na siyang nakausli dyan. So maganda rin yung tubo niya mga ka-agri. So kuwan lang kayo mga ka-agri. Manatili lang kayong manood mga ka-agri para
maipakita natin ng actual sa inyo kung paano talaga ginagawa rito sa seedlings. So ganun mga ka-agri, may tumubo na, pwede na ilabas talaga. So dito naman tayo kukuha sa may gitna. Ito sa gitna na to, pakita natin nga. Ayan. Importante na makita natin lahat yung lugar mga ka-agri para masigurado talaga natin na maganda yung tubo niya. So magtatanggal ulit tayo dito ng 2 layer. Tinatanggal nga pala, ginaganito nga pala natin mga ka-agri kasi hindi po pwedeng ilabas dun sa nursery o dun sa may lagayan natin na wala pa siyang tubo. Kasi kapag wala pa siyang tubo mga ka-agri, tatagal siya ng tatagal, mas tatagal yung araw niya. Tutubo rin siya, kaya lang matagal bago mag-germinate yung buto kapag yung wala pa siyang nakalabas na sprout, yung ugat na maliit. So tignan ulit natin yung iba mga ka-agri. So ganun din mga ka-agri. Maga pa lang siya, tapos may maliit pa lang siya na palabas. So pero tutubo mga ka-agri, ayun. Kung kayo yung nandito mga ka-agri, makikita nyo talaga sa itsura ng buto kung tutubo ba siya o hindi. Ayan mga ka-agri. Kasi hindi natin pwedeng pagbasihan yung ganito mga ka-agri. Kailangan may makita tayo na malahaba na ugat. Kasi pag yun bukas mga ka-agri, kapag hindi pa natin nilabas, kapag ito yung pinagbasihan natin, yung maliliit pa lang na ganyan, na nahuhuli. So, ang mangyayari mga ka-agri, yung mga nauuna, maghahaba yung liig nun. So, ito naman, tutubo naman talaga to mga ka-agri. Pero, ang maganda, ang kwan dito, medyo kwan lang siya, mahuhuli lang siya ng konti. So, humanap ulit tayo ng iba dito. Ito yung sinasabi ko mga ka-agri, na kapag hindi pa natin kasi nilabas ngayon, kung pagbabasihan natin yung maliliit na walang mahina ang tubo, kwan siya, natawag dito yung, eto bukas mga ka-agri, kung sa Ilocano, sa amin dito, karintitiway na to bukas. Ayan o. Ayan mga ka-agri o. Mahaba na yung ugat niya. So talagang mahaba na siya, hindi na siya kwan. Bukas yan mga ka-agri, karintitiway na yan kapag hindi natin nilabas. Kaya hindi natin pwedeng pagbasihan yung papalabas pa lang na ugat, yung maga pa lang siya. Kailangan hanapin natin kapag may ganito na, pwede na talaga siyang ilabas. Ayan. So okay na mga ka-agri. Papakita ko naman sa inyo kung saan natin siya dapat ilagay. So ibalik muna lang naman natin to. Hahakutin natin to mga ka-agri. Yan. Papakita ko naman sa inyo mga ka-agri kung saan natin siya ilalagay. Yan. Tatandaan nyo yung mga sinasabi ko ka-agri kasi mga importante yung mga sinasabi ko na yon. Diyan natin siya ilalagay mga ka-agri, ano. Diyan sa may kwan na yan, lugar na yan. Bali, meron niya, kagagawa ko lang yan mga ka-agri, ano. Dahil nasira yung plastic niya dati. Ayan, pinalitan ko, ginawa ko ng pa-rainbow, yung paganon. Hindi na siya yung paganyan. Ayan. Diyan natin siya ilalagay mga ka-agri.
So ilalagay ko na lang yung camera dito. Ayan. Pag nailabas ko na mga ka-agri, meron pa akong isang tip o isang importante na kailangan nyong gawin pagkayaring mailabas. Kaya hintayin nyo lang mga ka-agri, sana mahintay nyo. Ayan mga ka-agri, nagpasya na akong ikat mga ka-agri yung video para dahil baka mainip kayo mga ka-agri dahil medyo matagal pala kung isalansan dito to. So ang sasabihin ko nga lang pala mga ka-agri ay kung ilalabas nyo yung punla ninyo ay sa bandang hapon. Tapos huwag nyong didiligan kaagad mga ka-agri. Bukas na kayo ng umaga magdidilig. Bakit mga ka-agri? Dahil kapag kakalalabas yan tapos diniligan nyo, so maninibago yan dahil nga nanggaling siya sa mataas na humidity, saka nakulob siya, so nasa mataas na temperatura siya, tapos bigla nyo siyang ilalabas tapos didiligan, so may posibilidad mga ka-agri na manibago yung buto at mabulok yung buto, parang mabibingi siya. So nangyari na sa akin yun mga ka-agri, kaya siguro gusto ko na ring i-share sa inyo para hindi nyo na maranasan. So yun ang dahilan mga ka-agri, kaya sa hapon kayo dapat maglabas. Kasi pag sa umaga mga ka-agri, maobliga kayong magdilig kasi nga may init. Mag-aaraw na yun eh, di ba mga ka-agri, magkakaroon ng araw. So matutuyo yan kapag hindi nyo diniligan. So kaya sa hapon, para hindi siya matuyo, kasi gabi siya, hindi siya matutuyo mga ka-agri ng magdamag kasi walang init. Nagigets nyo mga ka-agri? Yun lang mga ka-agri, sana kapulutan ninyo ng aral mga ka-agri sa mga nagpupunla ng sariling itinatanim. So para sa inyo to mga ka-agri, ginawa ko to para sa inyo, para makatipid kayo kagaya ko. So nagmamalasakit lang din ako sa inyo mga ka-agri, sana wag nyong bigyan to ng ibang dahilan. So mga ka-agri, kung nagustuhan mo itong video na to at umabot ka rito sa may dulo na to, pakipindot mo naman mga ka-agri yung like at subscribe button para naman bilang suporta na rin mga ka-agri sa maliit kong channel. So maraming salamat sa inyo. Mabuhay tayong lahat mga ka-agri, sana kumita tayong lahat na mga farmers.